Neighbor horror stories. Yes. Lahat naman tayo may mga na-experience na ganyan. I hope yeah, kasi grabe naman ang social life mo. Wala kang kapitbahay. Baka, ito naman bagong develop yung subdivision. Baka kaya wala siya kapitbahay, kaka-bulldoze lang nung kalsada. Nagpatay mo na siya ng bahay. Ano yung camellia? Diba minsan, pag nakakainis sila, parang gusto nila tumingala sa langit at humiling kay San Pedro na sunduin yung kapitbahay mo at saka ilaglag sa impyerno. O pwede mo, sumigaw ka lang sa langit, murahin mo sila. Pwede din. Buksan ang inyong mga palad at papilahin ng inyong mga buwisit na kapitbahay at sabay silang pagsasampalip. Welcome to another episode of Snap. Kailan na to? Ang 35 na. Mukhang kailangan natin huminga ng malalim ngayon at sumigaw ng 8080. It's an anagram Uh, of a very certain derogatory Tagalog term. a more etiquetteful A more politically correct way of saying a particular Filipino cuss word. which is 1, 2, 3. Papa. Komportable ang mga boboto sa Lunes. 8080. It just so happens, yun rin yung hotline ng Smart. Pag may kailangan kayo i-text or something for promo, 8080. Dahil meron tayong mga kapitbahay na sadyang 8080 at angat sa Tulad nito, madami. on. Okay. Isang unit, puno ng mga kapitbahay. Kasi pag-uusapan lang naman natin yung mga neighbor horror stories. Yes. Lahat naman tayo may mga na-experience na ganyan. I hope yeah, kasi grabe naman ang social life mo. Wala kang kapitbahay. Baka, baka naman bagong develop yung subdivision. Baka kaya wala siya kapitbahay, kaka-bulldoze lang nung kalsada. Nagpatay mo na siya ng bahay. Ano yung camellia? Kung meron pa yung mga kapitbahay, di ba minsan pag nakakainis sila, parang gusto nila tumingala sa langit at humiling kay San Pedro na sunduin yung kapitbahay mo at saka ilaglag sa impyerno. O pwede mo, sumigaw ka lang sa langit, murahin mo sila. Pwede din. Buksan ang inyong mga palad at papilahin ng inyong mga buwisit na kapitbahay at sabay silang pagsasampalip. At tayo magsimula na magbasa ng first question. Mula kay Emmy23. Yes. Okay. Hi Stephen and RG. Pakiiwan yung tsinelas sa sahig. I hope you get to feature my message at sana mapanood to nung kapitbahay namin. Guess it's your lucky day. Sana daw mapanood ng kapitbahay. Sana mapanood niya nga. Sana madaan kami sa algorithm niya. First of all, kailan pa naging pang-dessert ang Bitjoke? Dessert? Okay. Pang-dessert. Ayun, pang-dessert. Bao-bao nga ng mga microphone na joke. Dessert dyan. May kalawan. Amoy bad breath. Amoy tinga. Bakit kanyo? Pansin ko kasi tuwing after breakfast, lunch, and dinner, halos ginagawa ng pang-dessert ng kapitbahay namin ang Bitjoke nila. Parang nasa resort lang Sa Pansol. sa mga Laguna, sa mga Santa Rosa. Hindi naman Santa Rosa, sa mga Tagaytay. Anak ng tokwa. Wala namang may birthday sa kanila. What? Malay mo ikaw. Kinakantahan ka. Kinukursunada. Kinakantahan ka nila. What gives them the license to do this as they wish? 3 question mark. Ganun siya kagaling. Okay. Gumagawa sila ng noise pollution para sa subdivision namin at hindi ako makakonsentrate sa pagpapahinga o pagtatrabaho dahil sa ingay nila. Grabe na sa period na tayo na kailangan natin mag-concentrate para makahinga. Oo, ganun kaingay. Diba? Buti sana kung parang Lani Misalucha ang boses nila. Hindi naman dahil parang Lani na po siya. Ang pagkanta nila. Tumulo-tulisip ako. Ano pa dapat gawin ko dito bago ko sila matiris ng buhay? Help, please. Tapos exclamation point. Wag muna. Ayaw mo magka-frustrated murder sa criminal record mo.
Wag muna. Hindi ko sinabing wag. Wag muna lang. Hindi, ito kasi ang problema sa mga ganitong bagay. Minsan yung kung hindi, sabi niya nasa subdivision siya, di ba? Oo. Ang tanong, yung subdivision niya ba may matinong homeowners association? Clearly wala. Dahil nakaka-get away sila. Yes. Katulad dito sa amin, ganyan din. Dami nagbibidyo. Paano, yung lumang homeowners association, bago sila mag-meeting, ang ginagawa rin nila ay Karaoke. mag-video ka rin. So, di ba, lead by example. Really? Lead by example? Okay, fine. What do you expect kung ganun? So, nabuwag yung homeowners association. So, feeling ko sa kanila, ganun din. May homeowners association, pero wala. Walang point. Might as well wala. wala na sila. Oo, baka na-dissolve na dahil nagkaroon ng Or might as well imagine mo na dissolved na talaga sila. Oo. Kasi nandun pero wala namang ginagampanan na responsibility. Ika nga nila. Kaya usually sa mga ungated na subdivision, medyo magulo talaga ang rules dyan. Kasi nga parang barangay na lang rin ang humahawak eh. Isa laki ng sakop ng barangay. Kaya ba nilang i-handle yan? I-enforce. Well, sadly no. Kaya ang best course of action I guess is if hindi ka pa nakakonsume sa kapitbahay mo, usapin mo ng matino. Usapin mo na. Oo. Kaya kung may pera ka para umalis, lumipat sa gated. Oo. O magkondo ka. Kasi dun, bawal talaga noise pollution. Ayun. Oo, magkondo ka. 3 bedrooms sa Sarendra. Alis mo, inchik kang katabi na walang pakailan. Yun lang. Yun yung doon ka makipagbakbakan kasi So, si inchik. Tama yan. speaks the finito in the sun. Tapos sabihin mo, kay M. Filipino for night. Nag-isip doon. Doon lang naman lagi nagkakatala sa enforcement. Parang lang yan. Pag holiday, walang traffic enforcement. Or pag hindi pala 5, wala pa yung mapa sa Makati. Or TPM o sa Pasig. Okay, next. Anyway, tawagin natin siyang Mother's Knows Best. Clearly, my mom knows best. Hi! Hindi pa siya nagsulat, by the way. Kakala nila na. Hindi po siya nagsulat. Di ba hot sauce yan? Oo, Mother's best. Ladies' choice. Okay, A bit younger, don't you think? Hi, Space Fellow. Hello. Please call me Mother Knows Best, as she said. Ang hinaing ko lang yung, ang hinaing ko lang is yung habit ng kapitbahay namin na magsiga ng mga dahon at basura nila. Oh. Very, very familiar. Nakakirita yung matanda dahil ayaw niyang pahakot sa basurero yung mga basura niya dahil lalo raw dadami ito. Ha? Sabi na nga, dumadaan eh. Kasi ipahakot ng matanda. Pag dumadaan pala, sorry. Hindi kaya nga, ibig sabihin, hinahakot yung basura. Dahil sabi na ayaw daw ipahakot ng matanda sa basurero, yung basura ng bahay ng matanda. Dahil dadami daw yung basura pag hinahakot. Ano yung mga gelatin na rumarami, yung nanganganak pag nilagay? Kisses? Kisses? Ano yung kisses? Baka yung matanda, hindi ka nagtatali ng garbage bag mo, kaya rumarami. Kinakalkal na pusa. Oo. WTF? Question mark, exclamation question. Galit po siya. Kaya ang ginagawa niya, sunugin niya na ang mga ito sa bakanting lote sa tabi ng bahay nila na niland-grab niya, of course. Galing. At tinaniman ng mga gulay at fruit trees. Angat-angat. Mga lahing Pinoy talaga eh. Tapos, feeling ko sinabi pa na matanda. Sa anak ko yan, bibili niya nga. Tapos 20 years na, wala pa rin. May pinanood akong YouTube video about SpongeBob lore. Parang offhand sinabi, people buy cars as motivation to get their licenses. Yeah. Ginawa niya, tinaniman ng puno ng saging. Tsaka mga talbos na kamote. Para ma-motivate yung anak ng bumili ng lote. Mga classic squattering yun Pengin ng advice. Ay. At every time ako may skip na important detail. Ang kaso, tapat ni
tapat ito ng bahay ko. Tapat ng bahay ni Mother's Knows Best. Yung tinaniman niya. At every time na maglalaba ako, at ito siya akmang magsisika. Ay. Ba't wala ka pang lung cancer? Nakakainis talaga yun. Oo. Tapos ilang beses ko na siyang sinumbong sa barangay. Clearly that didn't work either. Parang si Emmy 23. Pero yung barangay sabi sa akin, wait, umaksyon naman pala. Hayaan mo na siya, matanda na yan. Wala rin pala. Kala mo action. Wala rin pala. So ano to? Hintayin ko na lang siyang basigsik pa. Madegi pills bago bumango yung mga nilalaban kong mga sampay. Paki ko sa kanya kung mali naman ang ginagawa niya. Rules are rules. What to do, what to do. Well, this is one of those cases where we tell you na, welcome to the Philippines, where the government is as useful as yung panty mong may butas. Okay, paki-retweet mo at i-comment sa ibaba. Welcome to the Philippines, where the government... is as useful as yung panty mong walang na may butas. Oo, kasi naman, sinabi mo naman yan sa barangay. Sinumbong niya. Oo. Tapos sabi sa kanya, hayaan mo na kasi matanda na yan. Kung nasa States ka, pinadala na yun sa Home for the Aged. Parang sinasabi ng taga-barangay. Okay lang yan, maglaba ka lang, maglaba. Kunti na lang panahon yan, mawawala rin. Pero pag yung matandang yan nagda-drive, tapos na-aksidente, sasabihin, hayaan mo na, matanda yan, pero nakapatay siya ng dalawa dahil nakapugo siya ng motor. Ay, nako. I can't give you advice kasi I've been victim to the many misgivings of certain government organization. Kaya sabihin mo, hayaan mo. Wala nasa peligro ka Kaya we go back to advice kay Emmy23. Kung may pera ka, umalis ka na. Or find a way na paalisin mo sila with that pera. Ayun, din yung idadagdag ko. Kung may pera ka, try mong paalisin sila. Naalala ko. I don't mean cheat them, pero if you can buy their house for a good price, para lang sila umalis. Kasi personally, naging victim din ako sa ganyang klase. Actually, mas peligro nga Yung kapitbahay na to, na, let's just say, settlers. Nung umalis sila ng gilid kasi katabi ng lote namin One night, we woke up to burning. Akala na, burning. Amoy, tas sila tita sa baba ko. Kasi yung bahay na nila sa baba, apparently saw fire. Tapos nalaman namin, yung kapitbahay na yun, nagsiga sila in the middle of the night for who knows what reason. To the point na dinamay namin yung security guard ng kapitbahay. Kasi grabe na amoy. Akala namin may nasusunog na circuit breaker. Kasi amoy goma, amoy kuryente. Turns out, nagsusunog sila ng gulong ata at Okay. Pero deadly siya kasi yung dad and brother ko may hika. Ako may rhinitis. Tapos nagsunog sila on a weekday, weeknight. Imagine mo anong oras ako magigising for work. Tapos mabubulabog ka sa gitna ng gabi dahil sa may nagsiga. So I relate with you. Wala kaming nagawa, umalis na lang sila pusa. Actually, ginawa nila yun ng paalis na sila. So, okay lang I guess. Pero, yun? Parang, okay, pinalis nyo kami. Magsusunod kami dito hanggang masulasok kayo ng uso. Oo nga Ganun ba yun? I guess it is. Mapunggo sana kayo. Sumabog na ang karaoke ninyo para mamatay na ang buong linya nyo. Ay, parang yun sa una nagtanong sa video ko ng video. Pakikot yung pakisearch yung mga kapitbahay nito pero we'll get the gist. Okay. Kasi Next from question. Pakling ay Ganun kanina? Pakling. Okay. Ay, pangalan niya talaga. lagyan mo ng mangsa o Chang Pakling siguro. Pakling. Baka mag-make sense bigla. Okay, mong Gen Z Hi guys. Yes, Hello. tama ang preposition. Ay, tama ang pronouns. I do not know how to begin this rant of mine but here it goes. Okay, meron akong kapitbahay sa subdivision namin na mahilig mag-party sa kanila every other week. Jeez, man. Same. Pero I found out resort pala yung kapitbahay namin sa likod. Kaya pala, di naman nila kasalanan yun.
Para sa akin, walang kesyo yung mag-party sila sa bahay nila araw-araw kasi pera naman nila yun. Oh, Good. I mean, kaya rin naman nila yun. Oo, kaya nila. Their electricity. Para sa sorry, pero ang problema kasi istorbo sila at yung mga bisita nila malaki dahil one, ang ingay-ingay nila dahil sa yan na naman tayo. Joke na naman. Number two, hiyawan yung mga tao sa kanila na parang lasing na at may away pa. Security concern. Hiyawan na. Hiyawan. Mga Hindi, hiyawan eh. Di ba pag may Christmas party, kunwari may nakashoot or something, naghihiyawan yung mga tito mo may sabay-sabay. O yung may nakipaghalit kasi yung hulit mo yung pera gamit yung labi mo, yung noon. Okay. Anyway, number 3. Ito na naman tayo sa parking. Nakit-park sa harap ng gate namin ang mga hinayupak na to. May isang beses na kailangan. Typo. May kailangan naming umalis at may emergency kami sa makamag-anak namin. Okay. Hindi namin yan pagtatawanan. Hindi kami makalabas ng bahay dahil may pick-up na nakaharang sa driveway namin. I don't say a lot of things pero Christ on a bike. Nung pinatawag na namin yung driver para maiurong yung sasakyan nila at makalis na kami, galit pa yung driver dahil na-istorbo daw namin siya sa video kit. Kuya, napapost naman yung video kit, diba? Naka-magic sync naman kayo, diba? Pansol ba yan? Allow me to be annoyed in behalf of our writer. Diba? Napopost naman yung karaoke. I-post mo naman yan. Sa visit ko sa kanya, inambahan ko siya ng arnis at sinabi ko, Okay. Ano? Sabi niya. Bububahay ko to at right of way ko yan. Kung ayaw mo maistorbo sa susunod, magpatulog ka sa bakal na footage. Dito yung sasakyan mo. Ay, papatulak na sa bakal mo. Okay, Yung sasakyan na nakaharang. Sorry. Medyo I read it in confusion. Okay. Sabay pinalo ko yung gulong niya. Oh. Dapat pinalo mo na yung bintana niya. Pero I guess... Baka nag-iingat lang din. Baka Fortuner yung nakatapat mo. Hindi pick up do eh. Ay, okay, sige. Sorry. Ford. Sorry, alam ko months ago na to. Pero malay mo, naka-stance na Fortuner. Iba talaga yung naka-tank build na Fortuner. It's 2 months into that incident. Ewan ko ba kung bakit may mga taong ganito sa subdivision namin. Yung barangay, of course, dead ma. Paano ba ang gagawin dito? Ano yung barangay? Oh, Dead ba daw? Quote, please. Welcome to the Philippines, where the government is as useful as your panty na may butas. In English ka na. Paki-retweet mo. This is not sexism. Yung unang pumasok sa akin, panty, hindi Brit. Hindi, pero totoo lang, seryoso, wala kaming ma-offer na advice dito kasi Babalik na naman tayo sa sinabi ko kanina. Enforcement. Pag wala talagang pake, yung mga leaders, wala kang aasahan. Ika nga, in the Stoic philosophy, you can't control things, so control what you can control. Yeah. Control yourself. Either ikim-kim mo na lang, tas siguro idaan mo sa inom o sa yosi yung stress mo o sa long drive. Pero naiintindihan ko to, biro mo emergency, tas nakaharap. Tapos galit pa yung... Malay mo, nanganak, C-section, pamatay na yung... sorry. Pwede rin. Pwede din. Life or death na lang, sige. English na natin, life or death. Tas nakabalandra yung pickup truck niya, ewan ko na. Kahit ako, mapaluin ko yung gulong na. Hindi gulong yung papaluin ko, bintana eh. Pero, then again, last month's incident proved na arnis yung hawak mo pero baka iba yung hawak ng driver. Yun nga, yun rin. Okay, pag mag-set up ka ng lamesa, tapos maglagay ka mahabang buhok, tapos tumagilid ka, tapos pag lumabas sabi mo, Bobo ka! Bobo ka! as programa ka sa DCRH. That's it for today's episode. Thanks for tuning in. Ako pala si RG. And I'm Steven. And we'll see you again next time. Bahala kayo dyan. Bye!